Uy, ikaw, kaya mo pa ba? Kasi kung di mo na kaya at pagod ka na, bitiwan mo na at bigyan mo ng kalayaan ng puso mo sa isang bagay na kahit pilitin mo ay di mo na talaga kayang ibalik ang nakaraang nagdulot ng sugat sa damdamin mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Umaga pa lang. Masaya na. Kaya matapos makapag-umagahan, eto. Diretso na kami ni Ethan sa paglilinis ng bakuran. Bumili kami ng mga sako. Tapos eto, nagtatabas kami ng mga damo at nagwawalis na din para maging malinis na talaga. At ang lagi naming tambayan ni Ethan dati, ito, inayos na din namin. Malaki na ang puno kung saan lagi kami nakatambay ni Ethan dati. Naglagay kami ng lamesa at upuan. At nung matapos kami sa gawain dito sa labas, nakatambay na lang kami dito sa ilalim ng puno. Ethan, napagod ka? Hindi naman masyado, Piero. Konti lang, ikaw ba? Mukhang pagod ka. Hindi naman, Ethan. Sakto lang din. Tsaka alam mo, naalala ko pa dati, dito tayo lagi nakatambay at nakakain. Nakakamiss tuloy yung mga panahon na yun. Oo nga, Piero. Kaya lang, iniwan mo ako. Ethan naman eh. Akala ko ba di ka nagalit? Oo nga pala, di na ako galit. Pero ang mahalaga, Piero, nagbalik ka na. Namiss kita. Talaga ba, Ethan? Kiss mo nga ako kung totoo yan. Ayoko nga. Ew. Tsaka, Piero, alam mo, buti nagbalik ka na. Ayoko na maglaro ng tago-taguan. Ethan, sorry talaga. Nagkaroon ka tuloy ng trauma sa laro na yun. Pero alam mo, iyak lang ako ng iyak nung nilisan ko ang lugar na to. Kasi ayoko naman talagang umalis. Kaya lang, hindi pwede. Pero okay na yun. Ang mahalaga, andito ka na. Tsaka, hindi ako umiyak nun. Babae lang ang naiyak. Talaga ba, Ethan? Baka naman niloloko mo lang ako. Piero, umiyak din pala ako pero konti lang. Tsaka alam mo, nung gabing umuwi ako, binugbog na naman ako. Akala ko nga, katapusan ko na. Anong nangyari, Ethan? Tanong ko. Kaya naman ito, ikwento niya na sa akin ang lahat-lahat ng nangyari. Simula ng gabing yun, hanggang sa mapadpad siya sa bahay nila Kuya Taki at Cairo niya. Lahat ng detalye ay sinabi ni Ethan. Pati yung tungkol sa 100 na naiwan ko sa bag. At hanggang sa nag-aral na siya, pati nga pagpapatuloy niya, naikwento niya din. At sabi ng doktor, mapangwasak daw. At hanggang sa nag-aral na si Ethan, pati si Samuel, yung best friend niya, naikwento niya sa akin. Si Samuel kasi, lagi daw siya nakikita dati na dumadaan sa harapan ng bahay nila Samuel.
Hanggang sa isang araw, sinamahan na siya sa pinupuntahan niya. Malapit lang kasi sa sementeryo ang bahay nila Samuel. At si Samuel ang nakikinig sa lahat ng mga kwento niya. Lalong-lalo na kung sino ako. Sabi nga daw ni Samuel, babalik din daw ako. Kaya eto, nang bumalik na ako, isa si Samuel sa naging masaya. At ang pinakamasaya sa pagbabalik ko, sino pa nga ba? Di si Ethan na eto, ngiting-ngiti, parang katulad pa din sa nakaraan ng mga ngiti niya. At dahil napakaganda ng panahon, nanatili lang kami dito sa ilalim ng puno. Walang katapusang kwentuhan. Napakadami kasi naming karanasan ni Ethan na gusto naming malaman. At sa paglipas ng mga sandali, di na namin namalayan ng mga oras. Ganon siguro talaga kapag masaya ka. Nagdesisyon na nga lang kami na pumasok na sa loob ng bahay. Kasi nilalamok na kami. Inaabot na kami ng dilim dito sa labas. Kaya naman diretso na kami sa loob ng bahay. Tapos eto, masaya lang habang naghahapunan. Delata ulit ang ulam. At kahit sa higaan, diretso kwentuhan lang, walang katapusan. Teka lang Ethan. Isasara ko muna yung mga bintana. Nakalimutan ko eh. Sige, Piero. Hintayin kita. Bilisan mo lang. Baka mamiss kita kaagad. Wika ni Ethan. Kaya ito, nagtungo na ako sa sala. Nakasara na ang pinto kaya lang ang mga bintana bukas pa. Kaya ito, sasara ko na. Pero natigilan ako ng sandali. Kasi naman, parang may tao sa labas na nakatayo. Ewan ko ba pero parang tao talaga. Madilim kasi kaya nalilito ako. Pero parang may tao talaga. Kaya naman para mas makita ko, lalabas na lang siguro ako. Kaya eto, binuksan ko ang pinto at parang may tao talaga na nakatayo. Lalapitan ko na sana. Kaya lang, tinawag ako ni Ethan. Pero, ang tagal mo. Ethan, tingnan mo, dali. Wika ako. Kaya lang, nang tingnan ko ulit kung nasaan yung parang tao na nakikita ko kanina, nawala na. Alin, Piero? Ano bang meron? Ethan, kanina kasi parang may tao sa labas. Pero wala naman eh. Baka katulad lang din yan nung nakita ko kagabi. Imahinasyon lang siguro, tsaka madilim kasi masyado sa tapat ng bahay nyo. Lagyan natin ng ilaw bukas. Sige Ethan. Tara na matulog. Kaya naman, bumalik na kami sa silid. At eto, nakahiga na kami. Pero, iniisip ko pa din yung nakita ko. Para kasing may tao talaga. Ethan, bukas, lagyan na natin ng ilaw yun. Nakakatakot eh. Pero, huwag kang mag-alala. Guni-guni mo lang yun at saka andito naman ako. Ipagtatanggol kita. Matapang kaya ako. Ethan, nakakabahala lang. Pero kung guni-guni lang talaga, tara na matulog. Pero, yakapin mo ko.
Wika ni Ethan na parang pabebe. Ethan, umayos ka nga. Piero, dali na. Bala ka, magagalit ako sa'yo. Wika ni Ethan. Ay naku. Bakit ba ganito si Ethan? Naglalambing tapos nag-iinarte. Kaya niyakap ko na. Baka magtampo eh. At yung nangyari kagabi, di ko na ulitin yun. Di ko na ulit hawakan ang titi ni Ethan. Bakit ko ba kasi ginawa yun?